Welcome to my vlog. So, my Exodus channel. Pasensya na mga kaibigan kasi mayroon akong channel sa YouTube. So, ako po ay magla-live kasi napakaganda itong tanawin na ginawa ng ating Diyos. So, shout out. Mayroon kasi akong channel, Exodus channel. Kaya dahil sa napakagandang tanawin ito, I am monetized already. And then, pwede kayong magkaroon ng channel, mga kaibigan. Madali lang po mga kaibigan paggawa ng channel sa YouTube. At kung mag-click yung video mo, sigurado mga kaibigan, magkakaroon ka ng $100 or di kaya magiging milyonaryo ka. So mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos. So, kami rin mga kaibigan ay Christian. Parang double purpose na rin ito mga kaibigan. So kung ating titingnan now, wow, napakagandang tanawin. Salamat sa ating Diyos. So salamat sa ating, anong tawag yung driver sa driver nitong itong barge. Anong tawag? So salamat sa ating kapitan. Kapitan, ako po ay isang vlogger po, kapitan. So ako po ay magbablog dahil sa napakagandang tanawin ito. So tingnan ninyo mga kaibigan, wow! Napakaganda po mga kaibigan. Shout out sa, dito po yung aking mga kapatid. Tingnan nyo mga kaibigan. Say hello! Yan ang aking mga, yan po ang aking mga kaibigan. Subscribe na kayo mga kaibigan sa aking channel. Opo, subscribe na kayo. Exodus channel po mga kaibigan. Exodus channel, Jocelyn Amarado. So kung ating titingnan mga kaibigan, wow, napakagandang tanawin na ginawa ng ating Diyos. Di po ba mga kaibigan, sinong makakagawa nito? Sister, para sa iyo, sino makakagawa nito? Oh, si Kibuloy? Si Kibuloy? Ano po? Pastor, dito ka sa aking tabi. Oh. So, yun mga kaibigan, kung ating titingnan po, napakagandang tanawin na ginawa ng ating Diyos. Alam po ba ninyo mga kaibigan kung bakit tinawag ito na limasawa? Alam ba natin? Ang history po mga kaibigan ay tinanong po yung isang raha. Tinanong po yung isang tao na tinanong ng isang Spaniard. So, ang tanong ay, how many wives do you have? Unya, giingon sa tao, giingon sa nagtubag na 5 akong asawa. 5 daw ang kanyang asawa, kaya ginawa ito na 5 sawa. Kakasi sa 5 akong asawa. 5 sawa. So yun mga kaibigan, itong lugar po na 5 sawa mga kaibigan ay napakaganda, napapalibutan siya ng tubig. Yun ang tinatawag mga kaibigan na island. Yung island ay napapalibutan ng maraming tubig. Tingnan nyo mga kaibigan, yan. Wow, super ganda, di ba mga kaibigan? Napakaganda po. So yun, kung ating titingnan mga kaibigan, itong 5 sawa ay tinatawag na Christian na lugar. Christian, bakit mga kaibigan? Kasi si Magellan, ang dinala ni Magellan ay cross at saka yung pananakop ng mga Espanyol mga kaibigan, 2 ang dinala nila, cross at espada. Dahil gusto nilang sakupin ang Pilipinas mga kaibigan. So one of it is the Limasawa Island. So kung ating titingnan mga kaibigan, praise God, napakaganda ng ginawa ng ating Diyos. Kung ating titingnan sa Hebrews chapter 11 verse 3, na anong sabi sa Biblia, tingnan ninyo ang palibot. So yun mga kaibigan, according sa Hebrews chapter 11 verse 3, ginawa, sabi doon, sa pananampalataya, natatalastas natin na natatag ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Natatag ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung titingnan natin, sige nga,
Kasi sa aking vlogger, sa pagba-vlog ko mga kaibigan, nagbabasa po kasi kami ng Bible. Pwede ba tayong magbasa ng Bible, Sir Joy, or sinong pwede available dyan na magbabasa ng Bible? Sa Hebrews 11 verse, pasensya na mga kaibigan kasi sa channel ko, guys, kailangan kasi para magkakaroon ako ng marami pang makuha na pera from YouTube. Okay. So kung ating titingnan mga kaibigan sa Hebrews chapter 11 verse 3, sabi doon, tingnan natin ang Biblia mga kaibigan. Kasi isa sa mga pag-vlog ko mga kaibigan ay tinuturo ko ang salita ng Diyos. Hebrews 11 verse 3. Sige, waray-waray. Tungudin pagtuo, yung sagutan nato, yung nahimo, ang hukos na kalibutan, pinaagi ng pulong ng Diyos. Yan. So, tungudin pagtuo, waray-waray, tungudin pagtuo, nasabutan naton nga nahimo ini nga kalibutan, pinaagihan pulonghan Diyos. In Tagalog, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay natatag ang sanlibutan ito. Na ano pat, ang hindi natin nakikita, sino ang hindi natin nakikita mga kaibigan? Sigaw! Marami. Sino ang hindi natin nakikita? Ang Panginoon. Ang Panginoon na hindi natin nakikita, siya ang gumawa ng mga bagay na atin nakikita ngayon. So, mayroon akong kaibigan doon sa YouTube. Sinasabi niya na walang Diyos. Sabi niya na, kasi nag-post kasi kami noon ng pagpupuri sa ating Diyos, isang awitin. Sabi niya, sayang yung ginagawa ninyo. Kasi wala namang Diyos. God, sabi niya, God is just an imaginary. It Ginoo ko no, imagination na ko nito tawo nga may da Ginoo. Amon sa niya. So, saring ko, well, that's your belief. Amo ito't imo pagtuo. Pero, saring pa nga, sabi pa nga mga kaibigan, nung tinanong, isa na naman na story, nung tinanong ang isang atheist, mga kaibigan, mayroong isang atheist na tinanong. Ang nagtanong is, believer of the Word of God. So, sabi ng believer, do you believe in God? Kay English man na to. Do you believe in God? Sabi ng sabi ng atheist, no, I don't believe in God. Sabi ng believer, do you believe in artists? Sabi niya, do you believe in artists? Do you believe, natuod ka ba kuno nga may ada artist? Ito nga niya parang drawing, yung gumuguhit, mga kaibigan, ginuguhit ng gaya nito. Tingnan mo sis, napakaganda ginuguhit yung mga kabundukan o kaya ano pa nga mga ginuguhit, mga kaibigan. So, ginuguhit yan mga kaibigan. Sabi itinanong ng believer, do you believe na mayroong artist? Sabi ng atheist, yes, I believe that there is an artist. Sabi ng believer. Sabi ng atheist. So, sabi ng believer, do you believe this world na talagang, di ba nakikita mo yung world? Do you believe na there is really world that exists? Sabi ng believer, ng atheist, yes, of course, I can see this. Sabi ng atheist, kung nananampalataya ka, sabi ng believer, kung nananampalataya ka that there is an artist, and of course, if there is an artist, mayroon ding mga iginuguhit, di ba, sister? Mayroon ding iginuguhit. Malalaman natin na mayroong artist dahil mayroong iginuhit, nakikita natin. And mga kaibigan, sabi ng believer, do you know that the creator of this world is God? So, in my own version, sino ang makakagawa ng sanlibutan ito? Sige nga, sino makagawa ng bundok na yan? Sino makakagawa ng katubigan na yan? Ng dagat na napakalawak? So, di ba't ang Diyos? Ibig sabihin, kung mayroong artist at mayroong iginuguhit ng artist, mayroong din Diyos, at ang Diyos na yan, mga kaibigan, ay creator of this world. Balik tayo sa aking kaibigan doon sa YouTube. Sabi niya, God is just an imagination. Imagination daw lang kunot Ginoo. So sabi ko sa kanya, sabi kasi niya, I would rather believe
I would rather believe the educators. Sabi niya, matuod pa ako at mga educators. I would rather believe the scientists. Sabi ng ng kaibigan ko sa YouTube. I would rather believe the scientists. But sabi ko, tanong ko sa kanya, if you believe scientists, if you believe scientists, if you believe educators, sino ang educators? Sino ang scientists na makakagawa ng langit? Sino ang pinakamatalinong scientist na makakagawa ng napakalawak na karagatang ito? Sino ang scientist or sinong educators na makakagawa ng napakaganda, tingnan mo sister, ng napakagandang mga bato na yan, mga kabundukan? Di ba? Walang iba mga kaibigan, kundi ang ating Diyos. Kaya mga kaibigan, totoo ang sinasabi na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Dahil kung wala ang Diyos, hindi tayo makakakain. Bakit? Sinasabi ng iba, ako ay nakakakain dahil ako ay namimingwit ng isda sa dagat. Ako ay nakakakain dahil ako ay nagtatanim ng palay. Ako ay nakakakain dahil ako ay nagtatrabaho at ang aking pera ay binibili ko ng pagkain. But mga kaibigan, hindi tayo makakain kung ang Diyos ang pinakaunang isda na ginawa ng Diyos. Kung hindi ang Diyos nagawa ng isda, wala tayong ulam. Kung ang Diyos ay hindi gumawa ng pinakaunang binhi ng palay, hindi rin tayo mga kaibigan makakakain. Oo, sasabihin ng iba, napaparami ang mga palay dahil sa teknolohiya. Mga kaibigan, di po ba? Dahil sa teknolohiya, dumadami yung mga bigas ng mga palay dahil sa napakagandang teknolohiya ngayon. Ngunit mga kaibigan, pagkatandaan po natin mga kaibigan, na ang pinakaunang binhi, mga kaibigan, na gumawa ng mga ito ay ang Diyos. At higit sa lahat mga kaibigan, ginawa tayo ng Diyos. Ang ating lolo at lola ay si Adan at Eva. Tinanong na naman, mayroon akong kapatid, sabi niya, tinanong ko siya dahil nag-aalinlangan kasi siya na mayroong Diyos. Sabi ko sa kanya, ate, sino ang ating mama, sino ang gumawa sa iyo? Sabi niya, si mama at papa. Sino ang gumawa kay mama at papa? Si lolo at lola. Sino ang gumawa kay lolo at lola? Sino ang nanganak kay lolo at lola? Of course, kung i-trace up natin si Adan at si Eva. Kaya mga kaibigan, ang ating Diyos ay gusto ng ating Diyos ipamulat sa bawat isa sa atin na kailangan tayo manampalataya na mayroong Diyos. Alam ba natin kung bakit ang ating Diyos ay nagpakamatay doon sa krus? Bakit ang ating Diyos ay napako doon sa krus, mga kaibigan? Sabi sa Hebrews 9:22, basahin natin. Hebrews 9:22, that without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ulahin dugo, sige na, basahin natin. Doon, lahat, talilisan, pinaagi, uho, at parang sa lahat ng mga utang. Kaya napapasaylo ang pagsala, tapos pinahulungan ng Yan. So, ibig sabihin, kung waray dugo nga umawas, waray good kita salvation. Kaya ano nga nasiring man nga salvation? Kaya ano nga yan? Kaya ano ang salvation? Kaya ano, may na mapakahadlok dito unahan? Bakit mayroon bang nakakatakot doon sa unahan? Mga kaibigan, mayroon talagang impyerno. Kaya ang ating Diyos ay nagpapako doon sa krus dahil ayaw na niya na mapunta tayong lahat sa impyerno. Siya ay nagsikap mga kaibigan upang tayo mga kaibigan ay hindi mapunta sa impyerno mga kaibigan. Kung ating titingnan kung gaano kinakinabot ang impyerno mga kaibigan, siguro ngayon hindi pa natin naiisip kung ano ang impyerno mga kaibigan. Hindi pa natin naisip kung ano ang impyerno. Pero mga kaibigan, sabi sa Mark chapter 9 verse 46, tingnan natin sa Mark chapter 9 verse 46, nakakatakot doon sa impyerno mga kaibigan. Nakakatakot talaga doon
lahat. Ibunlod sa impyerno. Purihin ang Dios. Maayo pa kuno nga isarang atong mata. Musugot pa kita og isarang atong mata. Dili ta musugot no. Ingon sa Biblia, maayo na lang na isang imong mata kaysa nga ibunlod ka dito sa impyerno. Ngano man ka isa, ang mata kasi mauni makasasala ni atong mata. Kini atong mata mo kindat. Ana, mo kindat na nga ni atong mata mga kaigsunan. Makasala na siya. Ibig sabihin na lukaton, undangon nato ang pagbuhat sa pagpakasala, pinaagi sa atong mata, pinaagi sa atong part sa atong body mga kaibigan. Undangon nato ang pagbuhat sa sala, ngano mga kaibigan? Kasi sabi sa Biblia na dito sa impyerno, dili mapaong ang kalayo. Dito sa impyerno, dili maparong yung kalayo. O dito sa impyerno mga igsoon, mga kahigala, dito sa impyerno, pahihirapan doon araw at gabi, magpakailan-kailanman. According sa Revelation 21 verse 20, mga igsuon, delikado kaayo sa impyerno. Papurian kita dito, pahirapan tayo araw at gabi, magpakailan-kailanman. Sabi pa nga sa Biblia, magpakailan-kailanman. Dito sa libutan, sinasabi nila, walang forever. Sabi nila, walang forever. Pero doon sa kabilang buhay, mayroong forever. Ano yung forever? Magsasakito nito forever and ever and ever. Wala na'y katapusan ang paghihirap doon sa impyerno. Dito sa impyerno mga ison, magwalwal ang dila tungod sa kainit. Tungod sa kainit. Dito sa impyerno mga ison, maglangoy-langoy sa kalayo. Dito sa impyerno mga ison, nakakita na mo sa bulkan. Nakakita na mo sa bulkan nga ang bulkan mubuto gani mga igsoon mugawas ang iyang lava. Ang lava na combine siya og kanang kuan na ay tubig og kalayo kayo siya nga tubig. Mao na mga igsoon kanang bulkan ba mga igsoon? Kanang bulkan ba mga igsoon gihimo ra na sa Ginoo para display gawing magandang tanawin yung bulkan. Mga kaibigan, yung bulkan mga kaibigan, alam ba natin kung ano ang elemento ng bulkan? Ang elemento ng bulkan ay asupre. At alam ba natin kung ano ang elemento ng impyerno? Sabi sa Biblia, sa Revelation 21 verse 8, anong sabi sa Biblia? Revelation 21 verse 8, Panalang sa mga kaluwan, ngunit sa mga duwag, o sa mga dili matinuod, sa mga hindi mananampalataya, o sa mga malaway, sa mga mapagawa ng kahilayan, mga kahalayan, alam sa mga mamumuno, sa mga namamamatay tao, o sa mga makilawaston, o sa mga mahahalay, o sa mga lumayan, sa mga lumayan, o sa mga nagsisimbag mga Diyos-Diyos, sa mga nagsisimba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan mga kaibigan. Yung Diyos-Diyosan mga kaibigan ay yung mga ribulto ng Santo Niño, ribulto ng Jesus, ribulto ng kung anong ribulto. Sabi sa Biblia mga kaibigan, anong mangyayari? o sa tanang mga bangakot, Sa tanang mga sinungaling, kanilang kahit mao ang pag-iangko sa linaw, Silaog. silaog sa kalayo nga sobre, ang mga ikaduha, mao ang ang mao ikaduha. ang ikaduha kamatay. Kalayo o asupre mga kaibigan. Kalayo asupre. Balik tayo sa elemento ng bulkan. Ngayon, dahil sa high-tech na panahon, i-search ninyo ano ang elemento ng bulkan. So alam ba natin, yung bulkan ay lumuluwa ng tuni-tulinadang asupre, tuni-tulinadang apoy, yung nabugahin asupre, tunitulada na asupre. Mga kaibigan, kahit ngayon, mag-search kayo ngayon, i-google nyo na yan mga kaibigan, i-search ninyo ano ang elemento ng bulkan. Ang elemento ng bulkan mga kaibigan ay asupre, at ang elemento ng impyerno ay asupre. Ginawa ng Diyos ang bulkan upang manampalataya tayo na mayroong talagang impyerno. Kaya yun mga kaibigan, ang ating Diyos ay nagsakripisyo sa atin, nagpakamatay doon sa krus. Inantos
sundalo. Mababasa sa Mateo, mababasa yan sa Lucas, sa Juan, mababasa sa 4 Gospel, mga kaibigan. Dahil sa, mga kaibigan, magdidilim na ang conclusion or ang plano ng mga sundalo, mga kaibigan. Ano ang plano ng mga sundalo? Sige, tingnan mo doon para mapanood. Wow, napakaganda. Lalo tayong makalastas. So, yun mga kaibigan. Dahil sa napakahirap mga kaibigan na nangyari kay Jesus Christ mga kaibigan, dahil gusto ng ating Diyos hindi tayo mapahamak. Ano ang ginawa ng mga sundalo mga kaibigan? Praise God. Anong ginawa ng mga sundalo? Anong ginawa ng mga sundalo mga kaibigan nang maggagabi na, nagsisirong na? So nagplano sila mga kaibigan na babali-baliin ang kanyang mga buto, sabi ng mga sundalo. Ngunit sinabi na mga kaibigan ng propeta ng Diyos sa Old Testament na hindi mangyayari na mabali-bali ang mga buto ni Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, pagdating ng mga sundalo mga kaibigan, nakita nila ang mga sundalo na si Jesus Christ ay patay na dahil yung ulo niya ganun na. So para masigurado mga kaibigan na siya ay patay na, binanggaw siya sa tagiliran mga kaibigan. Binanggaw si Jesus Christ sa tagiliran at lumabas mga kaibigan ang dugo at tubig mula sa tagiliran ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Bakit ginawa ng ating Diyos ang mga bagay na yan mga kaibigan? Kaya nung ginbuhat ang Ginoo, kaya nung ginpabayaan lang niya mga kauntuan, mga kasangkayan, na hiya mamatay dito sa krus mga kasangkayan. Man nga ni mga kasangkayan, mga kaibigan, mayroong dalawa siyang mga kasama na ipinako din sa krus. Sinabi ng isa na lumusad ka, bumaba ka, tulungan mo kami, tulungan mo yung sarili. Ngunit hindi ginawa ni Jesus Christ. Dahil mga kaibigan, ang dugo ng ating Diyos, ang dugo ni Jesus Christ mga kaibigan, ang magliligtas sa atin mula sa impyerno mga kaibigan. Ang dugo ni Jesus Christ mga kaibigan, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang nagligtas mga kaibigan. Nagligtas para tayo ay hindi mapasa impyerno mga kaibigan. Yun ang napakalawak, napakalaking pag-ibig ng ating Diyos. Kung ating titingnan sa John chapter, ating tingnan mga kaibigan, John 3:16 mga kaibigan, for God so loved the world, kaigsuunan, kahigalaan, gihigugma ka sa Diyos, gihigugma kita sa Diyos, kitang tanan gihigugma sa Diyos. Dili nagmatter ang Ginoo kung unsay atong religion. Tanan gusto sa Ginoo nga masabtan nato nga kitang tanan gihigugma kita sa Diyos, gihigugma kita ni Jesus Christ. Ayaw niya mga kaibigan na tayo ay mapahamak sa impyerno. Ano ang nararapat natin kayo? Basahin mo ang John 3:16. Tungod sa dako kaayo nga gugma sa Diyos. Sige, basahin mo mga kaibigan. Basahin mo. Kay gigugma Diyos ang kalimutan tungod ni Ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan niya mosalig niya dili malaglag, dili may kinabuhi tayo. Ingon niya mga kaigsunan na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng anong sabi niya? Buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya sa kanya, ang sino mang sumampalataya ng buong puso kay Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mga kaibigan mapapurusahan sa impyerno. Hindi po religion ang makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus Christ po ang makakapagligtas sa atin. Sino si Jesus Christ mga kaibigan? Siya ang Diyos natin. Isaiah chapter 9 verse 6. Anong sabi sa Biblia? Si Jesus Christ ang ating walang hanggang Ama. Si Jesus Christ mga kaibigan ang Alpha at ang Omega. Kung ating babasahin mga kaibigan, basahin muna natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Anong sabi doon? Si Jesus Christ ang walang hanggang Ama natin. Sige nga, basahin mo. May alam ka nato ang usa ka bata na tao. Kinsa na nga bata? Si Jesus Christ na mga igsuon. Sige, pagtuloy. Alam ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagataw ko
Jesus Christ, Dios nga makagagahom. Padayon, basa. Amahan nga Walay katapusan. Umingon ganit ang amahan walay katapusan. No end siya. Forever and ever yan. Everlasting Father yan si Jesus Christ, mga igsuon. Sige, basa. Prinsipe sa pagkidait. Prinsipe sa pakigdait, mga kaibigan. Siya ang Prince of Peace. Kung naatay problema, na lipugan ta sa atong kaugalingon, mga igsuon, duol kang Jesucristo. Kung wala natay maingunan, naatay problema, dako kaayo, tawagon lang nato si Jesus Christ. Upang magkaroon tayo, mga kaibigan, ng kapayapaan, mga kaibigan. He is the Prince of Peace. O tandaan na, pagkatandaan natin, mga kaibigan, siya ang walang hanggang Ama at siya ang ating Diyos. Siya ang Alpha at ang Omega. According sa Revelation 22, verse 13. Basahin natin, mga kaibigan. Revelation 22, verse 13. Basa. Mao ang Alpha ug ang Omega. Alpha ang Omega. Ang nauna ug ang nauli. Lahi. Lahi. So yun ang sinabi sa Biblia. Si Jesus Christ ang Alpha at Omega. Wala siya ang una at ang huli. Walang nauna sa kanya, huli man sa kanya. Siya na talaga, siya ang ating Diyos. If you confess your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. And with all your heart, you believe in Jesus Christ. Ano ang pag-believe, mga kaibigan? Kailangan mayroong aksyon. Sabi sa Biblia, sa John chapter 1, verse 12, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo'y mananampalataya ng buong puso kay Jesus Christ, mga kaibigan. John 1:12. Apan sa tanang idawat kaniya, Midawat kay Jesus Christ. sa tanang mituo sa iyang ngalan, Mituo sa iyang ngalan. kanila naghatag sa pagkakamo sa pagkahimo nga anak sa Dios. Siya naghatag og kagahom nga maging anak sa Dios. Amen. Ibig sabihin, mga kaigsuunan, kaibigan, ngayon na narinig ninyo ang salita ng Diyos, tanggapin ninyo si Jesus Christ sa iyong puso, sa iyong isip, at sa iyong gawa, mga kaibigan. Paano natin ipapakita ang gawa? Number 1, mga kaibigan, kailangan tayo manampalataya ng buong puso sa ating Diyos. Mga kaibigan, sabi sa Biblia, ikaw ba'y nananampalataya ng Diyos ay isa? Mabuti ang iyong ginagawa. Dahil ang diablo man ay nanginginig pa at nananampalataya na isa lang ang Diyos. Mababasa sa Santiago, James 1. Tingnan mo, sister, hanapin mo na lang ang James. Chapter 2 siguro yata yan. Chapter 2. Ikaw ba ay nananampalataya ng Diyos ay isa? Mabuti ang iyong ginagawa, sapagkat ang mga demonyo ay nananampalataya at nagsisipanginig pa. Isa lang ang ating Diyos, mga kaibigan. Si Jesus Christ lang ang ating Diyos. At si Jesus Christ ang aming ipinapangaral sa inyo. Hindi religion. Tanggapin natin si Jesus Christ ng buong puso natin, buong isip, buong kaluluwa. Pastor Nando, ano pa ton verse na namuro ni Satanas, Evangelio? Santiago 2:19. Santiago 2:19. Sabi doon sa Santiago 2:19 na ikaw ba ay nananampalataya na ang Diyos ay isa? Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo ay nananampalataya at nagsisipanginig pa. Dapat tayo manampalataya na isa lang ang Diyos. Basa. Ikaw nagatuo nga Dios usara. Sara. Maayo. Gusto ka ni ana. Gusto ka ni Ana. Gani, bisan ba ang mga yawa nagatuo man usab? O nagapagurong sa kalisang. Yan, nakapagurong o kalisang. Mauna mga igsuon, manampalataya na tayo na ang Diyos ay isa. Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 6, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Sabi sa Isaiah 44, mga kaibigan, 44 verse 8, basahin mo sister. 44 verse 8, anong sabi sa Biblia? Praise God. Na isa lang talaga ang Diyos. Sige, basahin mo. Ayaw ka mo kahadlok. Oo, ayaw ka mo kahadlok. Imalisan ka mo. Ni malisang ka mo. Wala ba na ako ikapahayag kanimo sa karaan? Wala ba na ako'y pahayag sa una pa, sa karaan pa, sa panahon pa ni Moises? Basa, O gipakita kini? kapikita kini. Ug ako mao ang akong saksi. O kamo maong akong saksi. Aduna ba usa ka Dios gawas ka nako? May, aduna ba'y laing Diyos gawas ka na ako? Oo. Oo. Lain na to. Walay laing bato. Ako wala makaila. Wala makahilag ulain.
So wala na ilaing Diyos. Isara ang ating Diyos. Isara ang atong Diyos. O isara ang Alpha o Omega. Mauna mga igsuon si Jesus Christ sa unang panahon. Ang mga Israelita mangutana. Ipangutana siya ni ang Diyos, ipangutana ni Moises. Ginoo, kung mangutana ang mga taga-Ehiptohanon, kung kinsa ang imong ngalan, ingon sa atong Diyos, itubag nimo nga ako, mao ako. Wala dito isulti kung unsay ngalan sa atong Diyos. Wala isulti dito. Ingon sa Biblia, gihapon ni Jesus Christ, ingon si Jesus Christ, dili nga nimo buto nga ako, mao ako, mga matay gayud kamo sa inyong mga sala. So si Jesus Christ mga igsuon, siya ang Alpha and Omega, the first and the last. Dinggin mo ang Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos. At mga igsuon, ito ang dapat nating panampalatayanan. Ito mga igsuon, mga kapatid, ang dapat nating panampalatayanan si Jesus Christ. At tanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay. Sinabi ko na sa inyo mga kaibigan, kung paano tatanggapin ang ating Diyos. Tanggapin natin siya sa ating panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tumalangin tayo kay Jesucristo sa ating panalangin. Buksan natin ang ating puso at ating isipin na nandiyan ang ating Diyos sa ating panalangin. Ibuka natin. Alam ba natin kung anong pinaka-the best prayer natin mga kaibigan? Ang pinaka-the best prayer natin mga kaibigan ay, Panginoong Hesus, tulungan mo ako Panginoong Hesus na hindi ako maibulit sa impyerno. Alam ba natin doon sa impyerno mga kapatid, walang hanggang apoy. Hindi na yun mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, pwede ba dito ako Panginoon, 100 years lang ako up to 100 years lang ako nabuhay na akin nang nabayaran ang aking kasalanan. Hindi pwede doon. Panginoon, pwede ba? Sasabihin ng Panginoon, hindi pwede. Panginoon, pwede bang 1,000 years lang ako dito sa impyerno? Dahil napakahirap dito sa impyerno. Hindi sabihin ng Panginoon, hindi pwede. Sapagat doon sa impyerno mga kaibigan, ay walang hanggan na mga kaibigan, waray nagud katapusan. Pagpupurian kita mga igsuon dito sa impyerno, hawaray katapusan adlaw ngan gabi mga kaigsuonan. Amo nga aton Dios nagpakamatay hiya dito ha krus para kita maluwas. Nagantos siya dito ha krus para kita maluwas. An akon ginyakan hayo ha Hebrews 9 verse 22, without the shedding of blood kakaninong blood kay Jesus Christ. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating mga buhay, hindi tayo maliligtas mga kaibigan. Purihin ang ating Diyos. So yun ang nararapat nating gawin mga kaibigan. Tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Papaano natin tatanggapin si Jesus Christ sa ating buhay? Sa pamamagitan ng gawa. Sa pamamagitan ng gawa, mga kaibigan, alam ba natin kung ano ang gagawin natin para tayo ay maligtas, mga kaibigan, sa pamamagitan ng gawa? Ginawa na ng ating Diyos ang isang halimbawa. Sabi sa Biblia, sa John chapter 13 verse 15, kung hindi ako nagkakamali, bangin nagkabaliktad, ang ating Diyos si Jesus Christ mga kaibigan, sinabi niya mga kaibigan na binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo kung ano ang ginawa ko na halimbawa. Sige nga, basahin mo. Ay usa ka panag-inan. Usa ka panag-inan. Sumiringani kita panag-inan. Halimbawa. Sige. Ang akong gihatag kaninyo. Ang akong gihatag kaninyo. Aron na kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sabi ni Jesus Christ, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo kung ano ang ginawa ko. So si Jesus Christ mga kaibigan, itinuro niya kung paano tayo maligtas. Una sa lahat, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Bakit mga kaibigan? Nagpapako si Jesus Christ doon sa krus mga kaibigan. Upang mga kaibigan, nasamantalang tayo nag-iisip. Bakit sinasabi ko na nag-iisip? Sapagkat tapos na ginawa ni Jesus Christ na napako siya sa krus. Samantalang tayo'y nag-iisip na siya'y napako doon sa krus mga kaibigan.
ating napapagtanto mga kaibigan kung ano ang nararapat kong gawin. Ano ba ang maigaganti ko sa ating Diyos sa kanyang napakalawak, napakalalim na pag-ibig sa akin? Ano ba ang igaganti ko sa ating Diyos? Ang maigaganti ko ba sa kanya ang pagpapatuloy sa pagkakasala? Samantalang ikaw ay nag-iisip mga kaibigan na si Jesus Christ ay napako sa krus upang ikaw ay maligtas, tayo lahat ay maligtas mga kaibigan. Itinatanong natin sa ating sarili, ano ba ang gagawin ko, Panginoon Hesus, upang ako, Panginoon, ay makasama mo, makasama kita na umiibig sa akin ng buong puso. Panginoon, magpapatuloy baga ako sa pagpapakasala. So yun mga kaibigan, dapat mga kaibigan na tayo ay gumawa na ng kabanalan. Alam ba natin mga kaibigan na sabi sa Biblia na kung di tayo magpapakabanal, walang makakakita sa kaharian ng Diyos. So tinuro ng ating Diyos na tayo ay magpapakabanal. Ikalawa, una pananampalataya, ikalawa pagsisisi. Ang ikatlo mga kaibigan ay binigay ng halimbawa ni Jesus Christ mga kaibigan. Ano ang ginawa niya mga kaibigan? Nagpabautismo siya sa tubig. Ano ang ginawa niya mga kaibigan? Ang kanyang pagpapabautismo ay 30 years old na siya mga kaibigan. 30 years old na siya nagpabautismo dahil binigyan niya tayo ng halimbawa. Sapagkat ang sabi sa Biblia mga kaibigan, according sa Mark chapter, kung di ako nagkakamali, Mark chapter 16 verse 15 to 16, sabi doon, sige nga sister. Ug siya miingon kanila. Sige, si Panay. Ug siya miingon kanila. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ingon, mauni ang inggiingon mga igsuon. Iwali ninyo ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Alam ba natin mga kaibigan, ang programa ng ating gobyerno mga kaibigan, ay gusto na nga, lalo-lalo na ngayon sa matatag curriculum mga kaibigan, itinuturo na mga kaibigan sa matatag curriculum ang values education, itinuturo na kung paano magbasa ng Biblia mga kaibigan. And no matter whatever religion we have mga kaibigan, kung anong religion, at mayroon tayong tinatawag na kasimbayanan. Alam ba natin kung anong kasimbayanan? Ang kapulisan at ang simbahan at ang mamamayan, ka as in kapulisan, simbahan as in sim as in simbahan, kasimbayanan. Bayan means mga bayan, mga tao ay nagtutulungan upang ipalaganap ang salita ng ating Diyos at malaya tayo mga kaibigan na makakapagbabasa ng Biblia mga kaibigan. Sabi sa Biblia mga kaibigan, balik tayo mga kaibigan, na anong sabi doon mga kaibigan? Sana ipangaral ninyo ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, hindi na siya mapapaimpyerno, hindi na siya bubulit sa impyerno, maliligtas, kundi ang sumampalataya mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi nanampalataya ay parurusahan doon sa impyerno mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, si Jesus Christ ay nagbigay ng halimbawa mga kaibigan. Nagbigay siya ng halimbawa mga kaibigan. Mula sa Galilea, nagpabautismo siya mga kaibigan. Dahil yun ang sinabi sa Biblia na kung hindi tayo magpabautismo ay hindi tayo maliligtas. Yun ang sinabi sa Biblia. Si Jesus Christ mula sa Galilea, kung inyong babasahin ang Mateo chapter 3 verse 13 to 14, sabi doon mga kaibigan, mula sa Galilea, naglakbay siya ng 105 kilometers papuntang Ilog Jordan. 30 years old ang kanyang edad. At sinabi niya kay Juan, Juan, bautismuhan mo ako. Hanapin mo sister. Juan, bautismuhan mo ako. Ngunit sinabi ni Juan, wag Panginoon. Ibig siyang, sabi doon, ibig siyang sansalahain ni Juan. Nadiri Juan na hiya magbautismo kang Jesus Christ. Kay gusto ni Juan na Jesus Christ ang magbautismo sa iya. Ngunit sinabi ni Jesus Christ mga kaibigan, pabayaan mo ngayon sapagat ito ang pagganap ng buong katuwiran. Bugos nga pagkamatadong ang pagpapabautismo hangaran ni Jesus Christ mga kaibigan. Sige nga, basahin mo sister. Og niadtong panahona, si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron magbautismo kaniya. Amen. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon,
ako maumay kinahanglan nga imong pagabautismuhan. Ug ikaw hinuon ang miani kanako. Si Jesus mitubag kaniya. Itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Tibuok sa pagkamatarong, mahal Amen. suon. Tandaan natin mga kaibigan, pagganap ng buong katwiran ang pagpapabautismo mga kaibigan. Kung ating titingnan, dahil yan ay pinangaral ni Jesus Christ sa mga apostoles. Sino ang mga apostoles? Ang 12 disciples mga kaibigan. So, at kasama niya dyan sa 12 disciples si Apostol Pablo mga kaibigan. So, at kasama dyan mga kaibigan si Pedro. Sapagkat si Pedro at ang mga apostolis ay tinuruan ni Jesus Christ mga kaibigan. Ginanap din nila mga kaibigan ang ginawa na tinuro ni Jesus Christ mga kaibigan. Kasi sabi ni Jesus Christ na maghintay kayo ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang magsasabi sa inyo, magigabay sa inyo sa buong katwiran. Kaya mga kaibigan, nang napuno yung mga apostolis mga kaibigan, lalong-lalo na si Pedro mga kaibigan, matapang niyang ipinangaral ang salita ng Diyos. Unang pangangaral ni Pedro mga kaibigan doon sa Gawa chapter 2 verse 37 to 38, dahil sa nangaral siya na matapang sa kanyang pangangaral mga kaibigan, dahil matapang siya na nangaral ng salita ng Diyos mga kaibigan, nagtanong ang mga tao na nakarinig, mga Ginoo, ano ang gagawin namin upang kami maligtas? Ano ang sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo sa 38, mangagsisi kayo at magpagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan para hindi tayo punta sa impyerno, para mapatawad ang ating kasalanan, sapagkat kung hindi mapapatawad ang ating kasalanan ay may bubulid tayo sa impyerno. Sabi ni Pedro mga kapatid, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, dahil si Jesucristo lang ang nagpapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Si Jesucristo lang ang lubos na umibig sa atin dahil sa ating mga kasalanan, dahil ayaw ni Jesucristo na maibulid tayo sa impyerno. Praise God! Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang ating Diyos. Ano ang sabi dyan mga kaibigan sa 41? Kung di ako nakakamali, ang tumanggap kay Pedro sa kanyang pangangaral, nagpabautismo mga kaibigan, malaki na. Praise God, mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi baby pa, hindi sanggol pa mga kaibigan. Kung ating titingnan, basahin mo nga ang 41 sister. Ug unya yung bautismuhan katong mga misagop sa iyang pulong. Misagop sa kanyang pulong, yung nakarinig, yung nakaintindi. Basahin mo. Ug niadtong adlaw may 3,000 nga mga Sa panahon ding iyon. Sige, padayon. may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang sa kanila. May mga 3,000 souls. Mayroong 3,000 kaluluwa ang nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang pinaka-importante. Yun ang sinasabi na sa Biblia mga kaibigan, kung paano gagawin natin, paano ang ating aksyon na gagawin. Pupunta tayo sa ilog, hindi na sa ilog Jordan mga kaibigan, sapagkat si Jesus Christ ay naglakbay ng 105 kilometers. Walang sasakyan nung unang panahon. Imagine it, 105 kilometers, napakalayo. Naglakbay siya ng 105 kilometers para magpabautismo sa ilog Jordan. Hindi na tayo pupunta sa ilog Jordan mga kaibigan dahil napakalayo doon. Ang dito mga kaibigan ay nandito, ito pwede tayo dito magpabautismo sa dagat. Pwede tayo magpabautismo sa ilog, sa ilog o anumang tubig na marami mga kaibigan. Ang importante malapawan yung ating buong katawan, sapagkat ang bautismo mga kaibigan ay nagliligtas sa inyo. Sabi sa Biblia mga kaibigan, sa 1 Peter chapter 4 verse 23, kung ating tinignan, 3 verse
chapter 3 verse 21. Ngayon, ulitin ko mga kaibigan, 1 Peter chapter 3 verse 21. Ngayon, ang bautismo ay nagliligtas sa inyo. Tandaan mga kaibigan, ang bautismo nagliligtas sa inyo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sige, basahin mo. Agi ko lang ini ang bautismo sa pagluwas sa ninyo. Amen. Karon dili ko na maglugod sa bulig. Dili paglugod sa buling, Ikan sa lawas. ikan sa lawas. Dili ingon sa pagpapakuyog diha sa kabangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw niya. Maayong kasipan. Ibig sabihin, mayroon na tayong mabuting budhi, mayroon na tayong mabuting konsensya kung tayo ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ulitin ko mga kaibigan, kailangan tayo magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo sa malaki na mga kaibigan. Hanapin ninyo mga kaibigan yung mga tao or sino man na mga leader sa simbahan na nagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa malaki na mga kaibigan. Sapagkat si Cornelio, siya ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, siya ay kapitan na ng mga sundalo. Siya ay kapitan ng mga sundalo, hindi siya baby. Mababasa yan mga kaibigan sa Gawa chapter 10. Si Cornelio, mababasa Gawa chapter 10 at sa buong chapter 11, chapter 10 ng Gawa mga kaibigan. At kung hindi pa tayo napabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, magparibaptize tayo sa pangalan ni Jesucristo. Sino ba ang namatay sa atin dahil sa ating mga kasalanan? Walang iba mga kaibigan, kundi si Jesucristo lang. Kung hindi si Jesucristo ang iyong tinanggap, sad to say mga kaibigan, mabubulid talaga tayo sa impyerno. Sapagkat tinuruan na tayo ni Jesucristo kung papaano tayo maligtas. Yan lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa aking pakikinig sa aking vlog mga kaibigan. At mga kaibigan, mag-subscribe kayo sa aking channel, Exodus Channel. God bless po sa ating lahat. Sana lumaki pa ang ating channel na marami pa ang maka-income na pera. God bless po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa ating kapitan ngayon ng barge na ito. Maraming sa lahat sa mga nakinig. God bless sa ating lahat. To God all be the glory.